Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Kriminal. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato ng nambudol sa Para durugin ang mga bubudol. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. 10. Alright. Hello mga palangga. Good morning, Europe. How are you today? Sa aking mga palangga, kumusta kayong lahat? All over the world. Before anything else, ayan ang mga taga-Europa, Paris, Barcelona, Brussels, lahat. O, di ba? London, mag-download na ng Sendwave app. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get extra $20 credit. Kaya naman, kung ikaw ay nasa America, Europa, UK, mag-download ka na. Okay. Hi! Siguro na-miss yung aking alindog, di ba? Ito na naman tayo, buhay na buhay. Alright. So mga palangga, pag-usapan natin ang mga jutang Ginemes. Sobrang malala, Sandro Bogo, impeachment kapalit ng suhol and ICC. Alam niyo naman yan. So, watching from the Philippines, si Ophelia. Alright. Good morning, sabi ni Mercy Barlaza. Ayan, si Ma'am Parvina from Japan. See you in Japan. Bega Warp, Sir Zorro, at marami pang iba. Siyempre, dahil nga dito sa impeachment na politically motivated, lahat naman yan politically motivated ng bangag na administrasyon sa kagustuhan nilang mabura nila ang mga Duterte at mga alindog natin sa larangan ng political spectrum. Ika nga, kasama na yung mga palangga kong 37 vloggers na nakikipaglaban dahil dito sa mga bugo na katulad ni Sandrong Adictus Benedictus. Kumusta naman, Sandro, yung BFF mo na tinawagan ka mula sa airport ng Singapore dahil nahuling nagdudurog or nahuling may may mga pulburon na mga residue. Kaya manahimik ang jutang Ginemes ka na isa kang alimano. Alimango ka pala, hindi alimango, alamano, di ba mga ganun drama niya. Isa kang alimango, crab mentality. Katulad ng nanay mong nget pa. Katulad ng nanay mong butod, kidnapper, walang hiya, lahat na. Kaya ang mga katapat nyo ay si Satanas. Doon kayo nababagay na mga walang hiya kayo. Ngayon, habang tayo ay nakikipaglaban, dapat huwag natin kalimutang mag-cheers para sa bayan dahil papasanbat, sabi nga ni Inday Sara, ay magtatagumpay ang taong bayan. Darating ang panahon, magtatagumpay ang taong bayan dahil nga itong laban natin ever since na bumalik muli ang mga bangag ay talagang malupit ang idinulot na kahirapan sa inyo. So ito, recently nagdadadakdak na naman ito si Charis
Okay? Nandito ba si Cathy Binag? Okay, ayan naka-witness 'yan, oh, I mean, alam niya 'yan, yung mga naka-witness na yung tatay ni Sandro ay Addictus Benedictus. Kaya kung merong high crime, merong pang-aapi sa bayan, panglulustay, pagnanakaw, dapat nga ang mga Marcos ay matagal nang nailibing, hindi lang 7 feet below the ground. 6.352 trillion below the ground. Okay? Ganun kalalim nang hindi na sila mapamarisang muli. No, sabi ni Sandro, na-interview siya, si Sandro, si Sandra, si Charis. So, shout out kay Miss, kay Miss Palangga. Ang dami ko kasing mga miss, wag natin, baka ma-interpret yung ating alam mo yan, yung kausap ko ngayon. So sabi ni Sandro Bangag, nung tinanong siya nga ng interviewer, yung regarding the impeachment, ang sabi niya na bakit siya yung, siya yung nanguna doon sa signatories, di ba? Yung mga pumirma na para i-impeach o na-impeach nga nila si Inday Sara sa Congress. Ang sabi ni Sandro Bangag, of course, I'll be the first one to sign. Kung sasabihin ba ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin ba niya na gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang? At bakit naman magugulat ang tao na pipirma ko dyan? Unang-una, ikaw, Sandro, hindi ka naman Pilipino. 'Di ba? Daw pag nagsalita ka nga ng Tagalog, parang ikinahiya mo pa, napipilitan ka. 'Di ba? Ang sabi ng nanay mo, very royal ka. Okay. Very royal, no, very royal, nanay ba niyan? Basta may nagsabi, very royal, very British. Oo, tama naman. Very royal na isang alipin. Mukha kang alipin sa gigilid. Alam mo yung itsura ni Sandro, parang yung taga-dila ng grease trap. Alam mo yon? Tanginang ito, anong royal ninyo? Ang nanay mo sindikato. Sindikato ka ng royal. Visit ka. Yan, pag nakita ka sa London, ang ina, yung mga tinatarget ko talaga sa yung mga sindikato, yan ang mga tinatarget ko. Hayop na to. Hindi uobra yung mga sindikato na yan sa akin. Anyway, unang-una, magpasalamat ka kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, mga walang hiya kayo, noong pinalibing ang lolo mo. Okay? Ngayon, ang sinasabi mo dito, kayong lahat na mga ulupong na kay isa sa mga grounds for na inimpeach si Inday Sara dahil sinabi ni Inday Sara na ipagugurgor yung tatlong, dapat nga kasali ka doon. Dapat nga lahat kayo eh. Pero nakalimutan mo na hindi naman sinabi ni Inday Sara, actually hindi mo nakalimutan, bangag lang talaga kayong pamilya, na kapag nagurgor nyo, kapag ginurgur si Inday, it's the same thing nga kahapon, kinumpare natin, ang sinabi ni President Trump sa Amerika na kapag siya ay ginurgur, okay, ng mga kalaban ng bayan ay, gugurgur, may inatasan na din siyang gugurgur. Yan na lang gamitin nating words. Hindi naman sinabi ni Inday Sara, mabalik ako kay Inday Sara, na okay, sabi niya, na nag-utos siya na okay, gurgurin niyo yung mga jutang ginimis na yan. So merong kapag dadadadan. Ang ganda ng gising ko lang ngayon mga palangga. So we all know na hindi naman to matutuloy, hindi sila magwawagi na ma-remove nila si Inday. Dahil may lalabas na mga ebidensya, may mga lumabas na nga ng mga ebidensya na nagkabayaran talaga diyan sa Congress, yung mga ulupong na yan. Okay? Then also may mga nag-send pa sa atin ng mga list ng mga natanggap ng mga jutang ginimis na ito, ng mga pumirma like through AKAP, Ayuda, AIX, may discuss natin. So alam naman natin mga kababayan na ito ay talagang politically motivated. At ikaw, Sandro, okay, kahit kailan hindi kayo magwawagi sa inyong kademonyuhang ginagawa kay Inday Sara sa mga Duterte para sila ay tanggalin sa larangan ng politika. Dahil ang nanay mo, malapit nang pumantay ang paa. At ang tatay mo, pag sobrang ma-overdose na sa kadudurog, at ikaw, lahat kayo, mga yawa kayo, baka bumula na bibig nyo. Ngayon magpapalechon kami. Magpapakotsinilyo yung friend ko. Di ba? Anyway, mga palangga. So, nakakatuwa naman dahil si Inday Sara ay cool lang sa kabila ng
pagigipit sa kanya. Ang sabi nga ni Inday Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng jowa kaysa sa impeachment. Alam mo kung bakit ganyan yan si Inday Sara? Na cool lang, na pinaubayan sa kanyang mga lawyers. Huwag niyong inahamon yan. Alam mo yan, bangag. Mamarinig ako ng kapitbahay. Teka, hinaan ko lang, baka makatok tayo. So, baka naman pag natuloy yung mga hearing na yan, baka naman ilagay ni Inday sa billboard yung mga videong ebidensya niya. Hindi yun malayo mangyari. Akala nyo, nasa inyo ang huling halakhak? Ha? Baka gusto nyong magbayad pa ang lahat ng mga supporters ng bayan sa New York o sa Paris or sa Dubai or sa Tokyo o sa Morocco, 'di ba? Mag-hire pa kami ng mga billboards para yun na ilagay lang doon yung mga pagsisinghot ni Bangag. No, hindi. Alam niyo na 'yan. Yung iba pang mga videos na panangga ni Inday Sara. Kaya cool lang yan eh. Huwag niyo hinahamon yan. But ganoon pa man, thank you kay Spokes Harry Roque na isa pa sa tinutuligsa ng mga bangag. Palibhasa, napakagaling na abogado. Shout out sa iyo, Spokes Harry, sa pagtulong sa aming mga vloggers, na in terms of legal battle. Thank you. So sabi nga ni Spokes Harry Roque na malabo, baka mabokya yung mga plano nilang i-remove si Inday from office. Kasi nga, 'di ba, nag-adjourn na yung Congress at hindi hindi tinanggap yung kanilang articles of impeachment. Kumbaga, at aantayin pa nila ang June 2. So, then magkakaroon ng panibagong, kasi now is 19th Congress. The next June 30, I think, 20th Congress na. So, ipinapaliwanag ni Spokes Harry Roque na kapag hindi yan, okay, which is hindi yan na talakay, 'di ba, sa plenaryo, mabobokya sila. Sa kadahilan ng pag nagkaroon ng after election, then magbabago ang from 19th, 20th Congress. So yung composition ng mga senators and congressistang mga kawatan iba na, or iba re-electionist, yung iba bago, So, mababaliwala na yan dahil nga paliwanag ng ating magagaling na abogado like Attorney Glencio, Attorney Vic, Attorney Harry. Ayan, tandaan yung mga pangalan na yan. Na hindi pwede mag-file ng impeachment sa isang impeachable officer ng 2 beses sa isang taon. So, which is good news naman. At may mga galing tayong mga abogado nag-explica dyan at kailangan pang ang busisiin yung mga pumirma na mga yung mga pumirmang mga kongresista na pumayag o na ma-impeach si Inday Sara sa Congress, which is dapat pala yan i-verify pa yung mga signatures. Kung sila ay nanumpa o talagang yan ba ay pinirmahan nila o baka dinoktor lang ni Lisa Tanas. O baka kasi yung stroke ng signature parang pare-pareho. May nag-comment dyan eh. May nagtext sa akin na bakit pare-parehong stroke ng pangrang signature. So hindi po yan malabo na nangyari diyan sa House of Representatives na pare-pareho ang pumirma. Pwede yun. Bakit? Kilala ang mga politiko sa Pilipinas na kayang gawin ang pagdodoktor. Kung kaya ni Lisa Tanas mangidnap at ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin Jr., ng ISAF, ng gobyernong Bangag, mangidnap ng 2 bata sa Turkey, how much more ang pag-fix ng signature? Kung kaya ni Bangag, ni Liza Tanas na dorobohin ang Vicecam report na blankohin, how much more yung pag-forge ng signature? I mean, how easy na gawin ang pag-forge ng signature? Kung kaya ni Bangag Jr. na i-appoint si Michael Ma bilang special envoy to China na walang dokumento at sinasampal sa pagbumuka ninyong mga Pilipino, nating mga Pilipino lahat
na kahit walang official document, tapos nagfa-function at ginagamit ang resources ng gobyerno, how much more yung mga peke-peking dokumento na yan mga balangga. Magaling si Lisa Tanas magpeke ng dokumento. Itanong mo yan kay Attorney Glenn Chong. Kaya naman sobrang malala ang kababuyan ng gobyerno ni Bangag. Sobrang malala ang buhay ninyo, but still, I think you're enjoying the kahirapan. Nag-enjoy pa talaga sa kahirapan ng Pilipinas? Although, kasi hindi pa kayo kumikilos protesta o kumikilos nag-speak up. But good thing the PNPA, is that Philippine National Police Academy, at nagpakita ng suporta kay Inday Sara na sa kabila ng ito mga vindictive narcissism ni Lisa Tanas na ginagawa kay Inday Sara, ay patuloy na maraming sumusuporta kay Inday Sara. Kasi kitang-kita naman ninyo yan na kung sino talaga ang para sa bayan o kung sino lang ang para sa pera ng bayan at para sa pulburon. Alright? Okay. Case will be filed, sabi ni Susan. Can you comment yung mga update? Baka na-miss ko lang kasi naging bisibisihan ako palangga, nag-i-emote ang alindog ko. Sabi ni Susan Martinez, case will be filed sa Supreme Court about the Vice-Cam insertions, Tammy Zaldico and another person. Yeah, I think na-scan ko yan. That's good kasi dapat hindi lang ang mga bangag na yan ang pwede mag-file ng case laban sa atin, vloggers, critics, I think si Attorney Topacio ay pinailan ng case na rin ng complaint. Actually, si Dan Fernandez dyan sa Committee on Ethics sa kanyang House of Representatives. Nasabi nga ni Tio Moreno, bago ka magmarunong, Dan Fernandez, alamin mo muna kung anong tamang pagbigkas sa P and F. Okay lang sana kasi ako, admitted na nagkakamali din ako sa pronunciation. I'm not perfect na lahat ng pronunciation alam mo. Pero yung simpleng P and F na pronunciation, mga kababayan, tinuturo yan. Kinder pa lang o maybe pa lang, 18 months pa lang ang bata, tinuturo na yan. Pero to si Fernandez, mukha yung utak nalaglag sa kanal, di ba? Kaya pang kanal yung tong hubadero na ito. Ay, higop nga muna ng kape, punyeta. May post na dismiss impeachment. Okay, praise God, sabi ni Dong Gaya. Well, ako naniniwala talaga ako na nakikita ko na itong mga ginagawa kay Vice President Sara Duterte, unang-una, publicity stint ng mga hinayupak na ito para ang mga taong bayan at ang international ay pangit yung magiging tingin dito sa mga Duterte na ito. Pero ano nangyari ngayon? Okay? Ano ang nangyari ngayon na bago-bagong balita? Remember, si Pangulong Duterte noong 2018 ay nag-declare na kakalas tayo sa ICC dahil, hindi siya naniniwala sa mga yan na kapag may problema tayo sa ating bayan ay ang makikialam itong mga bangag sa ICC. But today, mga darling, my Clementine, hi Chloe Pearl, good afternoon to you. Happy birthday to my dearest friend, Belle Leonario. Belle Marketing, kung naririnig mo ako, happy birthday to you. At si George Kuning, happy birthday to you na nanonood ngayon. Nako, talagang dalawa ang nagbe-birthday. Ayan, love na love ko yan mga yan. At syempre, happy listening to Noily Paul, okay, na nagmamaganda ngayon. All righty, diba? So, ngayon mga palangga, good thing na, I think that was yesterday, na ang ating Lolo Trump sa Amerika ay nagdeklara na nga, ay naglabas ng executive order dito sa pag-cancel ng mga privileges like visa or financial nila dito sa Amerika o sa Amerika, mga kababayan, sa mga ICC officials. Dahil nga dito sa gusto nilang damputin o arestuhin ang Israeli
Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Okay? Yan ba ang tamang bigkas? But at least nababasa naman natin ng tama. Ang kanilang Minister of Defense na si Yoav Gallant. So anyway, dahil nga sa kinasuhan, yung mga crime dyan sa kasalukuyang, bang, bang, bang sa Gaza and Israel. So anyway, napakagandang balita yan mga palangga. Dahil ang Lolo Trump at sabi ko sa iyo si Lolo Trump at saka si Pangulong Duterte, kambal yata itong mga to eh. Kambal, kasi yung mga polisiya pareho. Baka naman hindi natin alam si Pangulong Duterte isang, what do you call it? Advisor. No, not advisor. Consultant. You'll never know. Anyway, so sabi nga dito sa balita, Trump imposes sanctions on ICC, accusing it of targeting US and Israel. Not only US and Israel, and the Philippines. Diba? So ngayon, ang sabi ni Papa Lolo Trump, US President has been critical of court since it issued war crimes arrest warrant of Netanyahu, who welcomes executive order targeting lawfare against Israel. Kasi nga, sabi dito, Donald Trump has signed an executive order that authorizes aggressive economic sanctions against the International Criminal Court, accusing the body of illegitimate and baseless actions targeting the US and Israel. Okay? And the Philippines. Dagdag ko lang yun. Wala yun sa balita. But anyway, I'm glad dahil ang bagong presidente ng Amerika ay nakikita niya yung mga kaletsehan nitong ICC na to. Why, mga palangga? Tuloy muna natin. The order grants the US President broad powers to impose asset freezes. So yung mga assets nila, yung mga pera nila sa Jamaica ay naka-freeze na ngayon ng bonggang-bongga. Sana yung nakaw na yaman ng mga bangag, ma-freeze na rin kasi nakuha na nila yung pa-konti-konti. Kaya tuloy. At ang sabi ni Lolo Trump, hi birthday girl, happy birthday to you. And travel bans against ICC. Travel bans against ICC and their family members if the US determines that they are involved in efforts to investigate or prosecute citizens of the US and certain allies. Okay. Ngayon, napakagandang balita yan. Kasi sa part ng Pilipinas, okay, tingnan lang natin dito. Not part. Sa side ng Pilipinas, ito yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte na gusto ng mga buwaka ng inang bangag na Presidenteng Marcos Jr. sa kabila ng hindi natin pagiging, oy, wag mo patayin Jelaw at ako'y dumili mga aking alindog. Happy birthday, girl. Alright. Alright. I love you too, darling. Alright. So ngayon, mga kababayan, di ba? Dahil nga, yun din ang nakikipagsabuatan ang gobyerno ni Bangag. Oh my God, 2023 pa natin ibinalita yan sa inyo na pinapasok nila ang ICC officials sa Pilipinas. Babalikan ko lang. Sisend ko to kay Lolo Trump, ha? Sandali. Okay. Ito. Remember, nung binalita ko sa inyo, isisend ko to kay Lolo Trump. Okay? Ito ang sinabi sa atin ng ating puting ahas. Sinend sa akin yung passport. Di ba? Galing ko talaga, no? Hindi ako magaling. Ang galing talaga nitong mga mga puting ahas. Tingnan natin to. Merong translator, okay, na pinapasok ang bangag na presidente sa pakikipagsabuatan ni Tambaluslos at lahat ng mga kaalyado nila na mga tiwaling opisyal ng ICC para damputin si Inday Sara, si Bato, si Pangulo Duterte, si Bongo, Senator Bongo, lahat ng gusto nilang ipadampot or i-connect, di ba? O i-connect or tama ba? I-ask, hindi ko maisip yung right word. But anyway, para idamay dito sa war on D na ito na nung time ni Pangulong Duterte, yung EJK nila, ay dapat daw si Pangulong Duterte ay malitis doon sa The Hague. Sabi nga ni Pangulong Duterte dyan, excited na nga siya pumunta doon eh. Remember the Senate hearing, sinabi ng Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, gusto ko mang mamasyal, ma'am. Alam mo, nakakatuwa talaga ang ating Pangulong Duterte. Alam mo, namimiss natin si Pangulong Duterte, no? May nagsabi dyan kanina, BRRD, Vice President, and Inday Sara,
for president. Yeah, pwede naman. So anyway, balikan ko itong mga chika boom boom. So noong October, sinento sa atin ng puting ahas. At isisend ko itong mga personalidad na to kay Lolo Trump na naman, okay? Etong si Bracken na ipinanganak sa Pilipinas ay pumasok noong October sa atin para serve as a function as a translator sa mga tiwaling ICC official na nagngangalang si Rosato. Ayan, pinakita ko na to sa inyo, di ba? Pakita natin yung kanilang passport, pero hindi lahat. Okay, ayan o. Pakita ko lang. Di ba, hawak ko yung mga passport ng mga yan. Yan lang kasi natin pwede lagay yung information lahat. Okay, baka ba natin face lock niya ba? Yung ano lang, pintahan lang natin yung face lock niya. Ano mang citizenship nito? Okay, Rosato, British citizen. Okay? So, ito yung mga kinontrata ng Bangag administration na pinapasok dyan ni Bangag at i-hinaus nila or in-accommodate nila sa bonggang-bonggang hotel. Balikan lang uli natin ito, mga kababayan. Kaya ito talaga, yung nangyayari kay Inday Sara, nangyayari kay Inday sa Pangulong Duterte, ito ay pakikipagsabuatan ng Bangag na administrasyon ng mga VOV-ong bugo sa Congress or House of Representatives. Well, sa part naman ng mga House of Representatives, para sila magkamal ng pera dun sa pirma nila, yun nga, kapalit ng pera ng bayan. So, balikan lang natin ito, mga hitad. Okay? So, ito pa, ang isang tiwaling official. Ang surname niya is si Kala. Alright? Kala. Ito pa nga yung travel, personal details, travel type, AA, okay? Status A, last name, ganyan-ganyan. Travel port, NAIA 1. Flight number, PR512. Okay, travel date, pumasok sa Pilipinas noong October 10 to 2024. Ayan, sabi ko sa inyo, malupit yung mga puting ahas, pati mga travel, nakuha na natin. Ang lupit, di ba? Ayan pati, alam nyo, in fairness din sa immigration sa Pilipinas, sa atin, may mga mapagmahal pa yan sa bayan, kaya may mga nakakarating sa atin. Sinento sa akin, pati passport nila, pati information. Yan po yung ICC na pumasok sa Pilipinas. Ayan, PR, pati, yan pinapakita ko lang sa'yo na legit yung pinagsasabi ko. I just cannot show yung passport nila kasi, bawal yun. Okay? Ang buong passport papakita natin. Pati time ng arrival nila and everything. Okay? So, pumasok yan. Ito yung mga tiwali na ICC official. Okay, ang sabi pa nga sa atin, Ms. Maharlika, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. One of the investigators named, Mr. Rosato, is in our country right now. And kailan to nitinek sa akin? November 7 last year. Isa to sa mga expose natin. Anyway, sabi niya, one of the investigators named Mr. Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Miss Bracken. Ngayon, ayan, another investigator I know, sabi niya, named Kala, who just left our country. It's Speaker Ferdinand Marcos Romualdez and Elizalde's Cos assistant making arrangement for those members. Ayan, Ito yung nare-relay ko lang sa inyo. Hindi ko to sinabi, kundi I'm just relaying the message from the puting ahas or our informer. Once the members arrive, they were put up to 5-star hotel in Raffles Presidential Suites and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas where they used as a workplace. Okay? Doon sila nagtatrabaho ng kanilang malasindikatong trabaho against sa Pangulong Duterte, kay future president, claim na natin. Sara Duterte, Senator Bato, Senator Bongo. Okay, continue. According to this information, mga kababayan, serve as their workplace. The hotel reserved several presidential suites.
Okay, baka wag kayo pumunta nakahubad dito makikita yung hubad yung katawan. Hindi ko alam may salamin pala dito. Baka nakita yung alindog mo. But anyway, okay lang sexy ka naman, Kerry Boom Boom na yon. Okay. Nakakaloka, bigla ko nakita may salamin pala. Anyway, at least makita nila sexy yung mga friends ko. Okay. Oh my God, natawa naman ako bigla. Baka i-review mo yung picture, ay yung video. Sabi dito, presidential suite, sunset rooms, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Ito yung mga ICC. Kaya tama si President Trump, itong mga illegal, illegitimate, okay, international officials. Ayan, international ICC, International Court officials. Nakikita mo to kasi the fact na binibigyan sila ng 5 to 6 securities, patago silang pumapasok sa ating bayan sa pakikipagsabwatan ng mga bangag ni Romualdez, ni Zaldico, according to this, ito ay planado ng bangag na administrasyon. Ibig sabihin, they're not legitimate body. Yung ICC. Why? Kasi kailangan transparent ka. Bakit ka nagba-backdoor? Dapat i-announce mo sa bansang pinapasukan mo na, hey, nandito kami. 'Di ba? Ganito, magko-conduct kami ng investigation, which is hindi na nga po tayo member. So definitely, they don't have the right to be in our country, makipagsabuatan sa mga bangag na ito. 'Di ba? So kaya nga, thank you, Lolo Trump. Alright? When the members are free, kung tuloy ko lang yung ating binabasa dito, when the members are free from work, they just hang around and went shopping, accompanied by Filipino escorts. Sana yung mga Filipino escorts, mag-text message kayo sa akin o mag-email kayo. Pakita niyo yung mga hunghang na ito. And their expenses are all charged to these escorts. I even heard, kita mo yung mga natin, mga dito ng mga bangag, mga kasama nila sa trabaho, mga government official ito, na hindi nasisikmura yung nawu-witness nila kay bangag at kay Tambaluslos. Kasi sabi ng ating informer, I even heard that ICC members, na chika niya, urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez Villa. O baka nagbangag, naihi siguro dahil nagsingot, baka hindi natin alam, nagsingot ng pulburon o na-overdose sa ipinagbabawal na, pulbura. But anyway, sabi to which caused neighbors complaints. O sa mga neighbors nga pala ni Tambaluslos, baka pwede naman po kayo mag-email. Andyan yung email natin sa baba. Baka may CCTV kayo, pwede nyo i-forward sa akin para ipakita natin sa ating mga palangga, taong bayan, if you really love our country. Continue. House Speaker Romualdez calls these members VIPs. Tinatawag daw ni Tambaluslos na VIP itong mga ICC official na to. Ang sabi dito, they have very strict rules on using digital devices there. Sabi niyan. Okay. Ito, message ko pala to sa kanya. Kasi nga, sabi ko, can you send me photos and videos? Kasi nasa area siya nung time na yun, yung nagbe-message sa akin. Ang sabi niya, they have strict rules on using digital devices there. Sabi niya, and it's impossible to take photos or videos. Pero for sure, may CCTV ang hotel na yan, but control nila, kausapin na lang natin yung operator ng CCTV. Sir, ma'am, baka naman pwede nyo ipuslit ang CCTV, isend nyo sa akin at mag-hire kami ng billboard, what's that? Billboard, digital billboard, di ba? Para ipakita natin yung mga kahiyupan nito, mga bangag na ito. Okay, to continue. Sabi ng sa ating informer, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel 3 days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is secretly arranging operations with ICC through our country. Though our country didn't join ICC, and BBM recent also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Okay? So, alam naman natin yung sinabi ni Bangag ay labas lang sa ilong yon.
kunwari lang hinayupak na yon. But part siya ng ICC Mafia. Okay? At sabi pa dito, ST or Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. Alam mo, itong expose, itong information coming from Putingas, November ito of 2024 last year. Pero nung November, naku, napaka-significance naman nung may significance talaga yung November na buwan. Kasi November of 2023, sinabi ko rin sa inyo about this na target Duterte, vloggers, Pastor Kibuloy, SMNI, papapasara nila and everything, papagurgur yung mga social media platforms natin, which is nangyayari ngayon. So ngayon, eto si Trillanes, noon pa napangalanan na yun sa ibang informante natin na makikipagsabuatan sa ICC. So ngayon, malinaw, balik tayo sa ating issue, malinaw po talaga na si Bangag, yung mga hayop na si Bangag, si Tambaluslos, lahat yung mga yan, kung kaya nila makipagsabuatan sa mga international mafia o kung ano pa man, para nila ma-control ang ating bayan, para burahin o gorgorin yung mga Duterte sa langarangan ng politika, gagawin nila. Kasi gusto nga nila, di ba, pagdating ng 2028, si Tambaluslos maging presidente, din 2024, si Charis na bangag-bangag din. Yun yung gusto nila na pagharian muli ang Pilipinas para makamkam at maubos lahat ng dugo nyo. I hope yung mga polis, I hope yung mga AFP, ewan ko sa inyo. Baka tulog pa yung mga pototoy nyo, di ba? Gising na kayo. Dahil kung hindi, tutuliin ko kayo. Anyway, mga palangga, nakakaano lang. Nakakatuwa din kasi nakikita natin kung gaano kabugo itong mga ito. So ngayon, yung pag gusto nilang pag-impeach o pag-remove, na-impeach na removal kay Inday Sara, again, yung mga signatures ay i-verify pa yun kung legitimate signatures pa yun. Pero napag-alaman natin, allegedly, may binigay sa atin na list, actually, AX allocation na, ito, dali lang na ni-request ng mga pumirma dyan sa impeachment ni Inday Sara. Can you freaking believe it? Kaya dapat lang na nag-file lang sila Congressman Ungab na imbestigahan itong mga buwakan ng inang pumirma na 250 na ba sila ngayon? Ito po yun ng mga kababayan, binigay sa atin ng puting ahas from Congress ito. Okay, papakita ko lang ito ay mga listahan. Kaya nga allegedly ito yung mga mga pera niya. Ayan, tingnan mo, yan na pinakita sa atin. Sino-sino yung mga nakalista dito? Oh, teka na. Ang nakasulat dito, AKAP, okay, AKAP, project, budget, date requested, date approved. Okay? Few days. Kailan ba? Anong date na ba ngayon? Birthday pala ni ngayon, ni Bel nga sa February 8. So 2 days. 2 days lang yun, di ba? 2 days ago, di ba, na-excite yung mga buwakan ng ina doon dahil nga nakakalap sila ng maraming perma or more than 1/3 na nare-require, di ba, ng batas, ng konstitusyon para ma-impeach ang isang impeachable officer like Inday Sara. Kaya kung napapansin ninyo, yung mga ibang kongresista doon, may mga lumabas na video, I think from District 2 ng Caloocan, I forgot her name, na-scan ko lang kahapon, na sinasabi niya sa kanya mga constituents, the reason why na kailangan nilang pumirma dito sa pag-impeach kay Inday Sara para hindi sila mawalan ng budget sa kanilang distrito. So meaning, hindi sila pumirma. Ang sabi nga nung anong pangalan nun? Mga 240 na daw, sabi ni Rafael Ansiaga, yung pumirma. Can you comment kung anong pangalan ng Caloocan House of Representative? Sinasabi niya mismo sa kanyang constituent man. Hi, Remy, how are you? Ang tagal mo, magkape na tayo. Yan, tumaligo ka na. Anyway, so, ginawa niya yung pagpirma kasi ayaw niya mawala ng budget. Tanga ka na lang na Pilipino.
kung hindi mo maisip na ito ay politically motivated or pera-pera motivated. Kasi sabi niya hindi naman daw siya magdedesisyon on her own. Mali siya doon. Sabi ni Palangga, Mitch Kahayan. Okay, yan. Ikaw, Mitch Kahayan, di ba? Ngayon pa lang, buhay ka pa, sinusunog na kaluluwa mo. Di ba? Tumakbo ka o na-elect ka ba? I don't know kung ikaw ba ay party list, rep. I don't know. I don't know you. Kasi yung mga demonyo, hindi na dapat tatandaan yung mga, dapat din tandaan ng pangalan dahil demonyo. So, ang ibig ko sabihin, hindi pwede yung as a government, official, hindi pa pwedeng sasabihin mo, hindi kasi ako nagdedesisyon, kailangan ganito, ganyan. Hindi mo deserve na mamuno sa isang, kahit ikaw ay barangay captain o sa isang liga ng barangay, na wala kang sariling utak, na kayang impluwensyahan ang utak mo na katulad ni Bangag, na kita mo, 45 to. Di ba? Yan pala yung 45. Tatama to sa'yo. Tangin tayo. So anyway, na-impluwensyahan yung Bangag. Na-impluwensyahan ka kasi bangag ka. Di ba? Katulad ni Bangag Jr. nga, na hindi siya nakakapag-desisyon ng tama. Okay? Dahil ang nagdedesisyon sa kanya, yung asawa niyang bangag din, na addictus, na kidnapper, smuggler. Okay? Ayan, libelous yung mga pinagsasabi kung hindi totoo eh. Wala pa sila, di ba? Kinakasuhan. Bring it on. Natanginan nyo. Anyway, mga kababayan, okay? So, yun nga, yung, Mitch Kahayon. O kaya, sabi ni Brent, baka naman Mitch, kalahon. May mga ilong ba dito? Alam niyo ba yung kalahon? Damo kala. Basi yung giti, damo ginakala sa kakakalinti niya. Anyway. Anong kailangan mo? Nyeta ka. May gumagapang. Hoy, nakikita ka yata. Teka, wait, tingnan ko. Bakit kasi wala? Oh my God. Anyway, sorry Balangga. I'm with my friends na mga makukulit. Alright, so ito na nga listahan. Okay, AKAP ID. May mga ID pala ito, mga hinayupak na to. Okay, ito yung sinan sa atin. Pakita natin mga pangalan ng congressista. Ayan. Are you familiar with that? Kasi ako, hindi ako familiar sa mga ganyang klaseng dokumento. Alright, tingnan natin. Pakita natin sa inyo. Ito, sinundan to sa atin. So, kaya dapat talaga imbestigahan ito. Alright, so ito yung kanilang mga, ito agency, dumaan sa DPWH, okay? Ito ang kanilang, nirelease pala, ang kanilang mga budget noong February 3. I mean, date approved. Date approved. Tignan na to sa listahan na pinapakita natin. Thank you, madam, yung nag-send sa atin mula sa Congress. Sana po wag kayong magurgur para marami pa kayo may send sa atin. Tulad nito, ID number 24522, honorable, tangay namang honorable, dishonorable, kawatan. Dapat ganun ang mga title ng mga yan. Sabi dito, Alan Ecleo, agency, DSWD, project, AKAP. Okay, ang binigay o na-approve pala na budget para sa kanya, 20 million. February 3, 2025 para sa kanyang distrito. Kaya, bago pa nila nakulimbat yung perma ng 240 now, ay naaprubahan sila, na-approve lahat. Saan ka makakita? Lahat ng halos lahat, ang approved date is February 3. Mga kababayan, pinapakita ko lang to sa inyo para naman magising kayo. Punyemas. Na-approve February 3, 2025. Okay? Date approved. Alright. Date requested. Pag-request ng February 3, approve agad. Ganon sila kabilis. Mag-approve sa pera ng bayan. Mga putang yung buwa ka ng Jeremy's na to. Endorsed, allocation type. Ayan, regular. Ano ibig sabihin nito? Chief of Staff. Okay. So, i-release siguro sa Chief of Staff to. Tama ba? May ano ba tayo dito? May government employee or official na nakikinig. Sabi ni Manuel Munya, Eric Sylvester, wag iboto. Isot siya inodoro, mga kababayan. That's correct. So, ito, nakalagay yung kanilang mga Chief of Staff. Allocation type, Chief of Staff. Siguro, dito ibibigay yung pera.
Ayan, no? Malay ko ba dyan sa mga pangalan, hindi ko nga kilala yung mga jutang ginimis na mga yan. Okay? So, sa dokumentong ito na pinapakita sa atin, ayon sa ating informante, okay, sa dami ng mga pangalan dito na mga nakatanggap, Baskog, okay? Ang pangalan, mga congressman, Ecleo, okay? Alfelito M. Baskog, ito, Amparo Zamora, Antonio Calixto. Titignan natin yung mga prominent na nakilala natin ng mga demonyo na nakikita natin dyan lagi. Alright? Ito. Si ayan, Juan Fidel Felipe Nograles, Juan Carlos Arjo Atayde. Ayan, tumanggap din pala yan. Akala ko mayaman yan. Yung Atayde, di ba? Akala mayayaman yung mga yan. Mayaman saan kaya ito mga to? Sino pa ito mga to? Na mga tumanggap ng 20 million, 25 million. Si Dong Gonzales, ayan. Si Duke Frasco, ayan, mga traidor yan. Tinraidor talaga ang mga Duterte, yung mga hayop na yan, mga manggagamit. Sino pa? Of course, nandito ang allocation kay 25 million ang binigay kay Sandro Marcos sa kanyang distrito, District 1 sa Ilocos Norte, pero hindi naman nakakarating at mahirap pa rin ang District 1 dyan sa Ilocos. Kawawa naman kayo mga palangga. Sana kumilos protesta na kayo. Si Luistro, sino pa to? Kung Hon, si Kung Han, yung nayupak na ito, okay? Etong si sino pa yung mga pangalan? Matibag, Dalipe, Swansing, ayan. Yung mag-amang Swansing na yan, si Kimbo, alright. Anyway, mga kababayan, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang sabi ni Sapphire, sino to? Atayde pumirma yan, mga kajaming ni Charis yan sa Pulburon. Sabi ni Litchen, talaga ba? Tangay na Pulburon capital na Pilipinas, ano, kawawa naman tayo. Sa Ilocos, 2 singsong anak ni Chavit. Okay, ang pumirma. Hindi natin basahin, ang dami nila, 240. Pero ano lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Mga kababayan, kawawa kayo. Kasi, bakit idadaan pa sa mga buwakan ng inang kongresistang ito ang pera ng bayan para sa mga ayuda na yan? Di buwagin na lang natin ang Department of Social Welfare and Development. Yan ang merong mandato para magbigay ng ayuda sa taong bayan. Although nandyan din ang pinsan ni Bangag na si Monina Romualdez na from America, according to her, okay na yung buhay nila, nakausap ko yung putang inang yan. Tapos nung nanalo si Bangag, umuwi dyan. Kung mabuti na ang buhay mo sa Amerika at umuwi ka ng Pilipinas at pinalit mo yung sweldo mo from $6,000 kunyari or $10,000 a month, tapos ipinalit mo sa 100,000, hindi, I doubt it na kaya ka umuwi kasi gusto mo magtulong sa bayan. That's BS. Maraming mga pinauwi ni Bangag, katulad ni yung pinalitan, sino yun? Si Pidea Lazo, di ba? Green card holder na sa Hawaii. Umuwi, hindi yan para magsilbi sa bayan. Yung mga buwakan ng inang yan, yung mga maganda na buhay sa Amerika, umuwi, pinauwi ni Bangag para magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan niya mga yan. So ang ibig ko sabihin, lahat ng mga kamag-anak ni Bangag na kaya niyang manipulahin at para utusan na magnakaw yung mga putang inang ito sa kaban ng bayan, umuuwi para nga nakawin ang pera ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nyo nang magkilos protesta. But don't worry. Huwag kayong malungkot sa ginawa nila kay Inday Sara at sa ginawa nila sa Pilipino. Kasi sa bawat perang binigay sa mga jutang ginimis na ito, imagine, no? Compute nyo nga to. Basahin ko lang sandali ulit. Okay? Pero mo been in-approve, mga kababayan. Dali. According to our source from the Congress, date requested February 3, approve agad on the same day.
Approve agad. Ganun na lang nila ipamigay ang pera ninyo. 20 million, 20 million, 20 million, may 25 million. Okay? Ano yung pinakamataas dito? Yung kay Sandro, 25 million. Ito, yung kay, tingnan natin kung hindi nakakuha ng 25 million. Yung si Arnan Panaligan, 25 million. Dong Gonzales, 25 million. Ayan. O, ang dami palang 25 million ang natanggap. Okay? Anyway, nakakarimarim, nakakapagod, para sa inyo dyan sa Pilipinas na nabubuhay kayo day by day, day to day, sa halagang 700 pesos, yung mga obrerong mga palangga ko, 800, 1,000 a day. Itong mga inayupak na to, the same day, with the influence of Bangag administration, para tanggalin si Inday Sara, na ito ay binoto ng taong bayan, bibigyan lang itong mga ito ng 20 million, 25 million on the same day, samantalang kayo hirap na hirap kayo. OFW. Lahat kayo mga palangga sa Pilipinas. Whether you're OFW, teacher, nurses, common Filipinos. Kayo talaga ang kawawa. Boom, shakalakala. Gusto ko to. Hi, boom, shakalakala. Okay? Hindi natutulog ang Diyos Ama. That's true, mga palangga. I think today, by the way, mga kababayan, merong pagtitipon. Okay, tignan natin. Ay, merong protesta. Okay? Ang grupo yata ni Kong Dante Marcoleta. Okay, nananawagan siya ng asan yun? Okay. Parang meron siyang tignan natin. Okay, tignan natin ito na. Alright. Okay, meron ba? At wala yun. Okay, okay, here. So, merong Solidarity Rally, Feb 9, 12 p.m. Ano ba date ngayon? Sa Pilipinas? 9 na ba ngayon? 8 pa lang pala ngayon. Okay. Feb 9, 2025, 12 p.m. to 1 p.m. motorcade assembly sa Quezon City Circle. Okay? 1 p.m. to 4 p.m. naman, start of motorcade from Quezon City Circle to Commonwealth Avenue in front of Sandigan Bayan and Commission on Audit. Ito ay Solidarity Rally ni Kong Rodante Marcoleta na yan, isa yan sa mga company ni Sara. I think may marami pang mga pagtitipon. But recently, kahapon, sa press ko ni Inday Sara, sinasabi niya na hindi niya ini-encourage ang mga tao na magwelga o mag-rally sa kalsada dahil nga sa kahirapan ng buhay. Pero natin sabihin na strategy, di ba? Parang reverse psychology. Pwedeng ganon. At, pero nakikita ko naman yung intensyon ni Inday talaga na concerned siya dito sa pagdorobo. Pandorobo ng lobo. Natawa ako. Gusto mo may pwede yung pandorobo ng lobo? Ay, hindi ko wala pwede ikwento ngayon yun. Some other time. Natatawa yung dalawa doon. Meron naman akong ginawa. Yan mga mandorobo, hindi yan umuubra sa lola nyo. Happy birthday. Nang dahil sa lobo, okay, nadorobo ang mandorobo. Si Marley ka lang ang pwedeng gumawa niyan. Anyway, ay nako. Shout out sa aking kaibigan. Alright. Okay. 215 gagong kongresista versus 32 million voters of VP Sara. Sabi ni Gen Z Voice. Sabi ni Lucille Leo, how you pronounce that, Palangga? Langga, nag-PM ako sa'yo. Saan ka nag-PM, Palangga? Mag-email ka sa akin ngayon. Nandyan yung email ko. Ayan. Mga malalim ang pag-iisip panalita ni VP Sara, sabi ni Pablito Orozca. Watching here in Hong Kong, sabi ni Danila Bunag. Sa Davao City, Davao bukas February na indignation rally candle lighting sa Roa Street. Sabi ni Pops Bentulan, ang arte. I am Gladys. May nakaabang na criminal case kay Tamba, Soltico, and the Dima Lipi o the Lipi, hindi ba? Okay, the Lipi ba o the Malipi? I don't know. Sa Monday, malapit na siyang makulong, filed by Citizen Crime. Yeah, I mean, yung ating naman mga kakampi mga abogado, alam naman lang ang gawin nila. But ganun pa man,
yung ating mga vloggers, okay, na sina-shutdown ng aming mga Facebook page. Si Crizette, Loretta Chu, wala pa siya bagong page. Meron yatang gumawa sa kanya na peke-peke. Huwag niyo i-follow yan. Wala pa siyang bagong page kasi ina-appeal pa niya yung old page niya. Si MJ, Kiambao Reyes, may bagong page. Si Nierko, at marami pang iba. Kaya, ako, demo ako, ang dami kong page, di ba? I have 3 pages right now. 4 nga eh. Political, Witch Boy, meron akong Boljakera, Maharlika Network, Maharlika Travel and News. Kasi kung ang pusa may 9 na buhay, si Maharlika meron 6 trillion na buhay. Kaya pag nagurgur yung isa, lipat kayo. Nagurgur, lipat kayo. Kasi gusto tayong kitilin eh. Di ba? Parang gremlins din ako, dumadami ako. The more na sinisikil tayo, the more na nagwawala yung ating boses. Right? Okay. Sabi ni RJYC Vlog, ayan, kakasuhan si Tamba at Zaldico. Yes, let's do that. Okay? Kailangan bantayan ang eleksyon, baka dayain tayo ng mga zatanas. Kaya nilang magbayad, sabi ni Mary Ostolano. Yes, kaya nga 'di ba? Kung meron pong impeachable na grounds or offense na ginawa ang isang impeachable officer, yung buwaka ng inang singhoters na si Bangag, na favorite thing to do niya ay pagsingot o paglaklak ng pulburon, di ba? Kidnapping ulit, smuggling, pandaraya sa eleksyon, dahil noong 2022 election, sumulat at nagbigay ng sworn statement, affidavit si Atty. Glenn Chong, na sinasabi na si Lisa Tanas at ang mga bangag ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para magkaroon ng 31 million na boto si Bangag para maidikit yung numbers of votes kay Inday Sara. Di ba? Pero ayaw yan imbestigahan ng mga jutang ginimis na House of Representatives. At dahil dyan, sabi ni Virgilio de los Reyes Palanga, magugurgur na si Kuting. Malay mo, di ba? Sa February 15, after niyang sumingot ng polboron during the araw ng mga puso, araw ng mga pusong itim, magurgur niyo. We don't know. Hi, then Scorpion, how are you? People power na, sabi ni Juan Carlos. Pumirma si Swansing, sabi ni Model Mabitazan. Okay. Abo ng mata ni Inday. Okay. Ipalabas na. Okay, ang video, sabi ni Maria Calabrea. Alam nyo kasi, sa larangan ng pakikipaglaban sa kahit anong bagay, hindi mo dapat nilalabas ang lahat ng bala mo. Kasi isang buhos mo, ilalabas mo yung bala mo, tapos hindi mo nagurgur lahat ng kalaban during that moment, wala ka ng bala, ikaw na magugurgur. So I think yun yung strategy. Kasi kung ibuhos mo lahat ang bala mo ngayon, lahat ng lakas mo, hindi mo alam, may bala pa pala marami yung kalaban. Kaya dapat, mag-strategize ka. Dahil mo yung mga bangag, yung kanilang strategy laging palpak. Kaya hindi sila nanalo-nalo eh. Kasi, sabi ko nga, checkmate sila dahil mas magaling yung kalaban nila. Hindi lang sa mas magaling, matino. Sila bangag. Kasi pag addictus ka, hindi ka nakapag-decide ng tama. Hindi mo kayang hindi mo kayang i-play yung cards mo ng tama. Bangag ka eh. Like ang singhoters. Right? So, wag kayong pakasisiguro at wag kayong mawala ng pag-asa. Wag kayong malulumbay. Dahil sa bandang huli, nasa taong bayan, ang huling halakhak. Di ba? Kaya dapat ay patuloy tayo umigting ang ating damdamin. Sabi ko nga, sa lahat ng bagay na nangyari sa atin, sabi nga, narinig nyo yan sa mga quotes. Di ba? At the end of the tunnel, di ba? There's always a silver lining. Merong ilaw, naiilaw sa taong bayan. We don't know yet. Maybe ngayon, bukas, makalawa. We'll never know. But, keep fighting para sa bayan. Muli, this is Sir Palangga from here sa ating kinauupuan. Again, happy birthday, Bell Marketing. Happy birthday. And George, thank you. Bye. All right. Thank you, Palangga. Talk to you later. Babush.